Sa isang conference room sa Bonifacio Global City, 3:00 ng hapon, umalingaw-ngaw ang malamig na boses na iyon. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Maya Santos, isang 20 taong gulang na contractual employee, ay nawalan ng tunog sa loob ng 3 taon. Siya ang laging pinakamaagang dumarating sa opisina at pinakahuling umuuwi. Nakasuot ng simpleng damit pang opisina, nakaupo sa isang maliit na desk, isang presensyang hindi napapansin ng karamihan. Para sa iba, siya ay yung contractual na mabagal magtrabaho. Ngunit, sa sandaling malaman ng mga executive ng kumpanya ang kahulugan ng 3 taong pananahimik ng babaeng ito, sila ay manginginig sa takot. Ito ay isang kuwento kung paano ang isang desisyon sa loob lamang ng isang gabi ay yayanig sa isang malaking organisasyon. Sa isang sulok ng opisina, sa isang maliit na desk sa tabi ng bintana, doon ginugol ni Maya ang 3 taon sa tahimik na pag-encode ng data. Kahit bumati siya sa umaga, hindi man lang siya tinitingnan ng mga regular na empleyado. "Magandang umaga po!" Ang tanging sumasagot ay ang mga yabag ng mga paa na dumaraan lamang. Sa mga meeting, hindi kailanman hinihingi ang kanyang opinyon. Tanging pagpapa-photocopy ng mga dokumento ang kanyang ginagawa. Bihira siyang tawagin sa kanyang pangalan. Mas madalas siyang tawaging yung contractual. Isang araw, habang nasa elevator kasama ang kanyang supervisor na si G. Reyes, umubo si Maya. Agad na umismid si G. Reyes at ibinaling ang mukha. Nagpatuloy sa pagtingin sa kanyang cellphone. Nang bumukas ang pinto, para siyang tumatakas mula sa isang maruming bagay at mabilis na lumabas, bumuntong hininga na lamang si Maya at nagpatuloy sa kanyang desk, gaya ng dati. Tuwing tanghalian, habang kumakain siya ng kanyang baon na kanin at itlog sa pantry, may narinig siyang tawanan mula sa kabilang mesa. Yung kontraktual, 3 taon na rito, pero parang walang natututunan, no? Ang bagal niya kumilos. Sa totoo lang, pareho lang kung nandito man siya o wala. Hindi nag-angat ng tingin si Maya. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang Biyernes, katapusan ng buwan, lumapit si G. Reyes sa desk ni Maya. "Miss Santos, paki-photocopy nito. 100 copies. Kailangan ngayon na." "Sige po, sir." Nang aabuti na ni Maya ang mga dokumento, basta na lang itong inihagis ni G. Reyes sa kanyang mesa. "Ito pa, mga expense report ngayong buwan. I-check mo lahat at i-encode. Tapusin mo bago mag-5:00. Nang tingnan niya ang orasan, pasado 4:00 na ng hapon. Imposibleng matapos ang ganoong karaming trabaho sa loob ng 2 oras. "Sir, medyo kulang po sa oras." "Ha? Hindi mo kaya?" "Sabi ko na nga ba, hindi talaga kaya ng isang kontraktual yan." Ngumisi si G. Reyes at tumalikod. Tahimik na sinimulan ni Maya ang trabaho. Habang binibilang ang 200 piraso ng papel, tumingin siya sa labas ng bintana. Papalubog na ang araw at pinanood niya ang dahan-dahang pagbabago ng kulay ng langit mula kahel patungong lila. May ibang bagay sa kanyang mga mata, hindi pagsuko. Natapos niya ang trabaho, pasado 10:00 na ng gabi. Tahimik niyang isinara ang computer sa opisinang wala ng katao-tao. Kinabukasan, Lunes, bigla siyang ipinatawag sa meeting ng sales department para kumuha ng minutes. Sa loob ng conference room, galit na nagsasalita si Manager Bautista. Hindi katanggap-tanggap ang hindi pag-abot sa kwota ngayong buwan. Lahat kayo, mag-overtime sa weekend at mag-sales call? Tahimik lang ang mga batang empleyado. Walang nangahas na sumagot. Si Maya, sa isang sulok, ay binuksan ang kanyang laptop at tahimik na itinala ang mga sinasabi. Biglang napatingin sa kanya si Manager Bautista. "Hoy, contractual, naiintindihan mo ba ang pinag-uusapan sa meeting na to?" "Opo." "Sige nga, anong opinyon mo?" Nagkaroon ng tensyon sa silid. Itinaas ni Maya ang kanyang mukha at mahinahong sumagot. "Dahil po isa akong contractual, sa tingin ko po ay wala ako sa posisyon para magbigay ng opinyon."
Tama, ang trabaho mo lang ay magtala. Ngumiti si Manager Bautista na may halong kasiyahan at ipinagpatuloy ang meeting, ngunit patuloy na itinala ni Maya ang lahat, hindi lang ang mga salita, kundi kung sino ang nagtangkang magsalita at tumahimik, sino ang masamang tumingin kanino. Maging ang pinakamaliit na pagbabago sa atmosfera ay itinala ng kanyang mga daliri. Nang matapos ang meeting at lumabas na ang lahat, nanatili si Maya na nakaupo at binasang muli ang minutes. Kalmado ang kanyang ekspresyon. Isang araw ng Marso, ipinatawag si Maya sa HR department. Magkatabing nakaupo si Manager Bautista at ang HR manager na si Ginang Cruz. Sa labas ng bintana, nakakasilaw ang sikat ng araw ng tagsibol, ngunit ang hangin sa loob ng silid ay nagyeyelo. Miss Santos, biglaan man, pero kailangan naming tapusin ang kontrata mo sa katapusan ng buwan. Formal na sinabi ni Ginang Cruz. Sandaling tumigil ang tibok ng puso ni Maya. Maaari ko po bang malaman ang dahilan? Pinilit niyang huwag manginig ang kanyang boses. Nagbabawas ang kumpanya dahil sa paghina ng kita. Inuna namin ang mga kontraktual. Malamig na sabi ni Manager Bautista. Ngunit alam ni Maya ang totoo. Noong nakaraang buwan lang, naitala ng kumpanya ang pinakamataas na kita nito sa kasaysayan. Nakasulat pa ito ng malaki sa company newsletter. Pero ikaw lang ang aalisin sa mga kontraktual, dagdag ni Ginang. Cruz, sa totoo lang, may problema sa performance mo. Mabagal ka at madalas magkamali. Hindi ka rin nakikipag-ugnayan sa iba. Napagdesisyonan namin na wala ng pag-asang magbago. Kinagat ni Maya ang kanyang labi. Madalas magkamali? Sa loob ng 3 taon, ni minsan ay hindi siya nagkaroon ng malaking pagkakamali. Sa katunayan, ilang beses niyang itinama ang mga pagkakamali ng ibang empleyado, ngunit ang lahat ng iyon ay iniulat sa ilalim ng pangalan ng iba. Wala ka bang sasabihin? Sige na, pirmahan mo itong contract termination notice. Inabot ni Manager Bautista ang dokumento. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si G. Reyes. Sakto. Manager Bautista, maganda ang feedback ng head office sa proposal na yon. Talaga? Magaling, G. Reyes. Biglang sumaya ang mukha ni Manager Bautista. Alam ni Maya, siya ang gumawa ng proposal na iyon. Nagpuyat siya para mangalap ng data, gumawa ng mga graph, at buuin ang nilalaman. Ngunit nang ipasa niya ito, sinabi ni G. Reyes, ilalagay ko ang pangalan ko. Hindi papansinin yan kung pangalan ng contractual ang nakalagay. Wala siyang nasabi noon. Miss Santos, bilisan mo't pirmahan na yan. Wala kaming oras. Inis na sabi ni Gineng. Cruz, kinuha ni Maya ang ballpen gamit ang nanginginig na kamay at isinulat ang kanyang pangalan. Pinanood niya ang dahan-dahang pagkapit ng tinta sa papel. Ayan, tapos na. Salamat sa serbisyo mo. Kinuha ni Manager Bautista ang papel na parang inaagaw. Oo nga pala. Ayusin mo na ang mga gamit mo sa desk mo ngayon din. May darating na bagong contractual bukas. Pahabol pa ni Gineng. Cruz! Tumayo si Maya at yumuko ng malalim. Maraming salamat po sa lahat. Nakakagulat na kalmado ang kanyang boses. Habang papalabas ng silid, narinig niya ang boses ni Manager Bautista. Sa wakas, natanggal din ang pabigat na yan. Nakakainis tingnan. Laging parang takot. Hayaan mo na, pero nakapagtiis din tayo ng 1 taon. Narinig pa ang tawa ni Gineng. Cruz hanggang sa hallway. Hindi huminto sa paglakad si Maya. Ngunit namumuti na ang kanyang mga kamao sa higpit ng pagkuyom. Pagpasok sa elevator at pagsara ng pinto, bumulong siya. Hindi pa ito tapos. May ibang bagay sa kanyang mga mata. Hindi pagsuko, ngunit sa sandaling ito, walang sinuman ang nakakaalam sa kung ano ang lihim na inipon ni Maya sa loob ng 3 taon. At nasa gabing ito, gagawa siya ng isang desisyon na magpapabago sa kanyang kapalaran. Hapon, habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa locker,
Nilapitan siya ng batang empleyado na si Marco. Miss Maya, totoo po bang aalis na kayo? Oo, tapos na kasi ang kontrata ko. Si Marco, isang regular na empleyado na 2 taon pa lang sa kumpanya, ang tanging bumabati kay Maya. Grabe naman po sila. Ang sipag-sipag nyo kaya. Okay lang, maghahanap na lang ako ng iba. Ngumiti si Maya. Pero ang daya po, yung ibang kontraktual, nandito pa rin. Pero kayo lang ang tinanggal. Marco, wag mo nang masyadong isipin. Desisyon yan ng kumpanya. Kinagat ni Marco ang kanyang labi. Marami siyang gustong sabihin tungkol sa kung paano inaangkin ni G. Reyes ang mga gawa ni Maya. Tungkol sa paulit-ulit na mapanlait na salita ni Manager Bautista sa mga kontraktual. Pero hindi siya makapagsalita. Bilang isang regular na empleyado, kailangan din niyang mabuhay sa kumpanyang ito. Miss Maya, maraming salamat po sa lahat. Yumuko ng malalim si Marco. Tahimik na tumango si Maya at nilisan ang opisina. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na apartment, binuksan niya ang isang maliit na notebook. Naroon ang talaan ng 3 taon. Petsa. Oras. Kung sino ang nagsabi ng ano. Anong utos ang natanggap niya lahat ay nakasulat sa maayos na letra. 8 taon na ang nakalipas, pagkatapos niyang graduate sa kolehiyo, naging regular na empleyado siya sa isang kumpanya, ngunit umalis din pagkatapos ng 6 na buwan. Ang dahilan, power harassment mula sa kanyang boss. Noon, walang tumulong sa kanya. Sinabi nilang walang ebidensya, kaya ngayon, iba na. Itinala ni Maya ang lahat. Mga email, minutes ng meeting, mga work instruction, at mga kopya ng mga dokumentong ginawa niya pero ipinasa sa ilalim ng pangalan ng iba. Lahat ay nasa maliit na notebook na iyon at sa isang USB flash drive. Hindi na ako papayag na basta na lang umiyak. Tahimik niyang bulong. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng pumatak ang malamig na ulan. Kinabukasan, huling araw na ni Maya sa trabaho. Sumakay siya sa parehong oras sa parehong MRT at pumasok sa opisina gaya ng dati. Magandang umaga po. Walang lumingon kahit bumati siya, gaya pa rin ng dati. Pagdating sa kanyang desk, may nakalagay ng isang karton na kahon. May nakadikit na sticky note na nagsasabing para sa personal na gamit. Tahimik niyang binuksan ang kahon at sinimulang tingnan ang laman ng kanyang mga drawer. Murang ballpen, halos ubos na sticky notes, isang maliit na salamin. Napakakonti ng bakas ng kanyang 3 taon. Sakto namang dumaan si G. Reyes. Ah, Miss Santos, huling araw mo na pala? Salamat sa serbisyo, sabi niya sa magaan na tono. Akmang lalampas na sana siya nang magsalita si Maya. Sir, narinig ko po na maganda ang feedback ng head office sa proposal noong nakaraang buwan. Sandaling nag-alinlangan ang mukha ni G. Reyes. Ah, oo. Salamat. Mukhang mahirap po ang pagkalap ng data para sa proposal na yon, no? Ngumiti si Maya. Oo, oo nga. Malabong sagot ni G. Reyes. At mabilis na umalis. Bumalik si Maya sa pag-aayos ng gamit. Ngunit hindi gumagalaw ang kanyang mga kamay. Sa halip ay maingat niyang inoobserbahan ang paligid. Si Manager Bautista ay pinapagalitan ng isang batang empleyado sa conference room. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng mga numerong to? Rinig hanggang sa labas ang sigaw niya. Ang batang empleyado ay nanginginig habang patuloy na nakayuko. Pinanood ni Maya ang eksena. Katulad niya, 2 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, tinawag siyang walang silbi ni Manager Bautista at ibinato sa kanya ang mga dokumento sa harap ng lahat. Walang tumulong. Lahat ay nagkunwaring walang nakita. Nagsulat si Maya sa kanyang talaan, petsa, oras, lugar, kung sino ang pinagalitan ni Numan. Itinala niya ang lahat. Tanghalian, palihim na inaccess sa screen, nakahilera ang napakaraming data mula sa nakalipas na 3 taon. Performance evaluation data,
contract renewal records ng mga contractual, tally ng overtime hours, kasaysayan ng expense reimbursements. Pinili ni Maya ang mga kailangang file at isa-isang dinownload. Tanging ang tunog ng pag-click ang maririnig. Kasama roon ang sarili niyang performance evaluation. Nang buksan niya, nakasulat doon, kakulangan sa communication skills, mababang kakayahan sa pagtupad ng gawain, walang pag-asang magbago. Ang mga evaluator, si Manager Bautista at G. Reyes, ngunit wala ni isang tiyak na halimbawa ang nakasulat. Isinave din ni Maya ang file na iyon sa kanyang USB. 1:00 ng hapon, habang nanananghalian sa pantry, may narinig siyang usapan sa kabilang mesa. Yung contractual daw, huling araw na ngayon. Ah, si Miss Santos? Ganon talaga? Wala namang silbi eh. Pero lagi siyang nag-overtime, di ba? Nagkukunwari lang yon. Mabagal lang talaga. Tumutusok sa tenga ang kanilang tawanan. Tahimik na ipinagpatuloy ni Maya ang pagkain ng kanyang baon, ngunit hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Hapon! Lumapit si Marco sa desk ni Maya. Miss, Maya, para po sa inyo. Inabot niya ang isang farewell card na may pirma ng lahat ng empleyado. Maraming salamat sa lahat. Ingat ka. Sana magkita tayo ulit. Maraming salita ang nakasulat. Tahimik itong tinanggap ni Maya. Salamat. Itatago ko to. Malungkot ang mukha ni Marco. Miss Maya, ganito na lang po ba talaga? Oo, kontrata to eh. Pero ang daya po, ang sipag-sipag nyo kaya. Ngumiti si Maya. Marco, isa lang, ang tandaan mo. Ano po yun? Ang mga tala ay hindi nagsisinungaling. Hindi naintindihan ni Marco ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ngunit napansin niyang may kakaiba sa mga mata ni Maya. 4:00 ng hapon, huling beses na nag-check ng email si Maya. Sa mga hindi pa nababasang email, may isang galing kay Manager Bautista. Subject, urgent, nakasulat sa katawan. Tapusin mo to ngayon. Kung hindi, huwag kang umuwi. Ang oras ng pagpapadala, 11:47 p.m. Ipinasa ni Maya ang email na iyon sa kanyang personal na address. Kasabay nito, ipinasa rin niya ang lahat ng katulad na email mula sa nakalipas na 2 taon. 5:00, tumunog ang bell. Binitbit ni Maya ang karton na kahon at tumayo. Sa ibabaw ng kanyang desk, tanging ang mousepad na ginamit niya sa loob ng 3 taon ang naiwan. Pag-aari rin ito ng kumpanya. Hindi niya ito maaaring iuwi. Habang papunta sa elevator, nakasalubong niya si Manager Bautista sa hallway. Miss Santos. Salamat sa serbisyo. Isang formal na salita ang binitiwan. Maraming salamat po sa lahat. Yumuko ng malalim si Maya. Tumango si Manager Bautista na may halong kasiyahan at umalis. Pagpasok sa elevator at pagsara ng pinto, bumulong si Maya. Paalam, pero hindi pa ito ang katapusan. Nasa loob ng kanyang bag ang USB flash drive. Ang alaala ng 3 taon, lahat ay naroon. Ngunit sa likod ng kabaitang ito, may isang bagay na tahimik na gumagalaw. Walang sino man ang nakakaalam noon na ang 3 taong talaan ni Maya ay lilikha ng malaking alon. At na sa gabing ito, makakatagpo siya ng isang taong magpapabago sa kanyang kapalaran. Sa huling araw na iyon, ipinatawag si Maya sa opisina ng presidente ng kumpanya. Ang presidente, si G. Nakay, ay nakaupo na may mahinahong ngiti. Miss Santos, salamat sa iyong 3 taon. Maraming salamat po. Sa totoo lang, mataas ang tingin ko sa iyo, sabi ni G. Nakay, pero hindi ako makikialam sa desisyon ng mga manager. Si Manager Bautista ang nagpumilit. Ganoon po ba? May mga kaso na naging regular ang contractual, pero sa kaso mo, siguro maling timing lang. Ang mga salita ni G, Nakay ay tila mabait pakinggan, ngunit sa katotohanan, ipinapasa niya lang ang responsibilidad sa mga nasa baba at nagkukunwaring tagamasid lamang. Tahimik na yumuko si Maya.
Maraming salamat po sa lahat. At lumabas siya ng opisina ng presidente. Sa hallway, nakasalubong niya si Manager Bautista. Good luck! Sa susunod, matuto kang makisama. Ngumisi si Manager Bautista. Walang sinabi si Maya at sumakay sa elevator. Nang gabing iyon, naglalakad si Maya sa terminal ng bus. Hinahaplos ng malamig na hangin ng Marso ang kanyang pisngi. Ang karton na kahon na hawak niya ay nakakagulat na magaan. Muli niyang napagtanto kung gaano kakonti ang bakas ng kanyang 3 taon. Sa loob ng kanyang pitaka, mayroon na lamang 200 piso. Matapos ibawas ang pamasahe at pagkain, iyon na lang ang natira. Ang upa sa susunod na buwan ay 7,000. Cellphone, kuryente, tubig, pagkain, paikot-ikutin man niya, hindi sasapat. Anong gagawin ko bukas? Ang bulong niya ay hindi narinig ng sinuman at naglaho sa dilim ng gabi. Tumingala siya sa langit at nakita ang makakapal na ulap. Maya-maya, nagsimulang pumatak ang ulan. Walang dalang payong si Maya, kaya nagmadali siyang sumilong sa waiting shed, ngunit lumakas ang ulan at humahampas na ang hangin. Napilitan siyang sumilong sa gilid ng isang gusali. Ibinaba niya ang karton sa kanyang paanan at piniga ang basang manggas ng kanyang damit. Dumadaloy ang malamig na tubig ulan sa kanyang mga daliri. Bigla, may narinig siyang bumagsak sa kanyang harapan. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuit na nakahandusay sa lupa. Mga nasa 70 siguro, may puting buhok at mga guhit sa mukha, hirap na humihinga. Maraming dumaraan. Tinitingnan lang nila, pero walang lumalapit. Ang iba'y mabilis na lumalakad palayo. Ang iba'y dumaraan habang nakatingin sa cellphone. Saglit na naisip ni Maya na umalis na rin. Sapat na ang kanyang mga problema. Kung iisipin niya ang buhay niya bukas, wala siyang panahon para tumulong sa iba. Pero hindi gumalaw ang kanyang mga paa. Ang hirap na ekspresyon ng matanda ay nakatatak sa kanyang isipan. Kung iiwanan niya ito dito, kung mamatay ang taong ito, hindi ba't pagsisisihan niya ito habang buhay? Huminga ng malalim si Maya at lumuhod. Okay lang po ba kayo? Manong, gising po. Nang hawakan niya ang balikat ng matanda, malamig at nanginginig ang katawan nito. Salamat. Paos na bulong ng matanda. Tatawag po ako ng ambulansya. Nang akmang kukunin ni Maya ang kanyang cellphone, umiling ang matanda. Huwag na. Huwag ng ambulansya. Taxi na lang. Sa ospital. Masyadong malaking abala ang ambulansya. May matibay na determinasyon sa mga mata ng matanda. Nag-alinlangan si Maya. Pero kung iyon ang gusto niya, sige po, tatawag po ako ng taxi. Tumayo siya at pumara ng taxi sa kalsada. Ang driver, nang makita ang nakahandusay na matanda, ay halatang nagpakita ng pagkainis. Miss, sigurado kang okay yan? Sa ospital po, kuya. Nagmamakaawang yumuko si Maya. Pumayag din ang driver at isinakay sila. Sa loob ng sasakyan, patuloy na hirap huminga ang matanda. Malapit na po tayo, Manong. Kapit lang po. Hinawakan ni Maya ang kamay ng matanda. Nakakagulat ang lamig nito. Pagdating sa ospital, 180 pesos ang nasa metro. Kinuha ni Maya ang 200 piso mula sa kanyang pitaka at ibinigay sa driver. Keep the change po, kuya. Salamat! Umalis ang driver na may bahagyang hiya sa mukha. Inalalayan ni Maya ang matanda papasok sa ospital. Pagkatapos ipaliwanag ang sitwasyon sa reception, agad na may dumating na nurse na may dalang wheelchair. Kaano-ano niyo po siya? Hindi po. Nakita ko lang po siyang natumba sa labas. Ganoon ba? Sige, titingnan namin siya. Isinakay ang matanda sa wheelchair at dinala sa examination room. Umupo si Maya sa bench sa waiting area. Pagtingin sa orasan, pasado 11:00 na ng gabi. Wala pang 1 oras bago ang huling biyahe ng tren. Pero hindi niya kayang umuwi na lang. Kahit man lang hanggang sa maging stable ang kondisyon nito. Makalipas ang 30 minuto, lumabas ang doktor. Pamilya po kayo? Hindi po. Napadaan lang. Ganoon ba? Over fatigue?
mild dehydration, at hypoglycemia lang. Babalik din ang lakas niya kapag nasweruhan na. Salamat po sa Diyos! Gumaan ang loob ni Maya. Kaso, ayaw niyang ma-admit. May kasama po ba siya? Habang nag-iisip ng isasagot si Maya, lumabas ang matanda mula sa examination room. May dextrose pa sa kamay at pasuray-suray na naglalakad. Pasensya na sa abala. Okay lang po. Kamusta na po kayo? Oo. Gumaan na ang pakiramdam ko. Salamat sa'yo. Maraming salamat. Yumuko ng malalim ang matanda. Maari ko po bang malaman ang pangalan ninyo? Para makapagpasalamat ako ng maayos. Wag na po. Ginawa ko lang po ang tama. Umiling si Maya. Pero mag-ingat po kayo. Sabi niya. At akmang aalis na sa ospital. Sandali! Tawag ng matanda. Kahit man lang pamasahe sa taxi. Okay lang po talaga. Magpagaling po kayo. Ngumiti si Maya at lumabas ng ospital. Umuulan pa rin sa labas. Pagtingin niya sa orasan, 20 minuto na lang bago ang huling biyahe. Kung tatakbuhin niya, baka umabot pa. Pero mabigat ang kanyang mga paa. 20 piso na lang ang natira sa kanyang pitaka. Ang karton na kahon ay naiwan niya sa lobby ng ospital. Wala na siyang lakas para bumalik. Dahan-dahang naglakad si Maya sa ulan. Alam niyang hindi na siya aabot sa huling biyahe. Pero sa di malamang dahilan, wala siyang pinagsisisihan. Nakatulong siya sa isang tao. Iyon pa lang ay parang nailigtas na siya. Pakiramdam niya, ang dignidad niyang niyurakan ay bahagyang naibalik. Hindi ako walang halaga, bulong niya na halos hindi marinig dahil sa ulan. May magagawa ako para sa iba. May maililigtas ako. May luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung ulan ba iyon o luha. Hating gabi, nakarating si Maya sa kanyang apartment. Basang-basa, binuksan niya ang pinto. Pagbukas ng ilaw, sumalubong sa kanya ang malamig na maliit na silid. Binuksan niya ang ref at tanging expired na yogurt at kalahating bote ng mayonesa ang laman. Hinubad niya ang basang damit at humiga sa kama. Habang nakatingin sa kisame, inalala niya ang buong araw, ang pagkakatanggal, ang malamig na tingin, ang panlalait, at ang matandang tinulungan niya sa ulan. Anong mangyayari sa akin? Bumigat ang kanyang dibdib sa pag-aalala. Ngunit kasabay nito, may maliit na pakiramdam ng katuparan. Nakatulong siya sa isang tao. Iyon lang ang patunay na hindi na sayang ang araw na iyon. Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Bukas ko na poproblemahin ang bukas. Ngayon, gusto niya lang matulog. Ngunit hindi pa alam ni Maya noon na ang matandang tinulungan niya sa gabing iyon ay ang taong lubos na magpapabago sa kanyang kapalaran. At ang pagkikitang iyon ang magiging simula ng isang pagbabalik na babago sa lahat. Kinabukasan, tumunog ang cellphone ni Maya. Isang hindi kilalang numero. Hello? Si Miss Santos po ba ito? Salamat po sa tulong ninyo kagabi. Ang boses ay sa matanda kagabi. Okay na po ba kayo? Oo, salamat sa'yo. Gusto ko sanang magpasalamat ng personal. Huwag na po kayong mag-abala. Huwag kang tumanggi. Sa totoo lang, ako ang nanlaki ang puso ni Maya sa sinabi ng matanda, chairman ng parent company ng pinagtatrabahuhan mong kumpanya. Ako si G. Ota, tahimik na nagpatuloy ang matanda sa kabilang linya. Kagabi, nahulog ang ID card mo. Pinulot ko. Napasinghap si Maya. Maaari ka bang pumunta sa opisina ngayon? May gusto akong ibalik sa'yo. Nang maputol ang tawag, hinigpitan ni Maya ang hawak sa USB flash drive. Nagsisimula ng gumalaw ang tadhana. 2:00 ng hapon, dumating si Maya sa gusali ng parent company sa Makati. Ilang minuto lang mula sa Ayala Station, isang 30-an palapag na gusali. Ang sahig ng entrance ay gawa sa marmol at may malaking chandelier na nagniningning. Ibang-iba sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Nang sabihin niya ang kanyang pangalan sa reception, magalang siyang sinamahan ng isang staff. Hinihintay po kayo ni Chairman Ota. Dito po.
Sumakay sila sa isang pribadong elevator papunta sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto, naroon ang executive floor. Makapal na karpet, makintab na pasilyo, mga nakasabit na painting, lahat ay marangya. Dinala siya sa isang reception room. Mga leather na sofa, malaking bintana kung saan tanaw ang buong Makati. Pag-upo ni Maya, bumukas ang pinto. Pumasok ang matanda kagabi, si Chairman Ota. Ibang-iba sa itsura niya kagabi, diretso na ang kanyang tindig. Maganda ang kulay ng kanyang mukha at nakasuot ng bagong suit. Maraming salamat sa ginawa mo kagabi. Yumuko ng malalim si G. Ota. Perpekto ang kanyang postura. Wala po yun. Kamusta na po ang pakiramdam ninyo? Mabuti na ako. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, malamang. Ota, ginawa ko lang po ang tama. Tama? Dahan-dahang umiling si G. Ota, nang matumba ako, maraming taong dumaan. May mga nagkunwaring hindi ako nakita. May mga lantaran na umiwas. Mayroon pa ngang nagtangkang kunan ako ng litrato gamit ang cellphone. Pero ikaw lang ang huminto. Tumingin si G. Ota sa labas ng bintana at nagpatuloy. Sa totoo lang, matagal ko nang pinapansin ang kumpanya ninyo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Bumilis ang tibok ng puso ni Maya. 6 na buwan na ang nakalipas, may natanggap kaming internal report. Binuksan ni G. Ota ang isang folder sa mesa, hindi makatarungang pagtrato sa mga contractual employee, pagnanakaw ng gawa, power harassment, hindi pagbabayad ng overtime. Isang detalyadong reklamo ang dumating sa audit department ng parent company. Napasinghap si Maya. Ngunit walang ebidensya. Anonimo ang nagreklamo at walang tiyak na dokumento. Kaya nag-iimbestiga kami. Tumingin si G. Ota kay Maya. At sa gitna ng lahat ng iyon, tinulungan mo ako. At nahulog ang ID card mo. Nang pulutin ko ito, nakita ko ang pangalan mo at ipinahanap kita. Hinawakan ni Maya ang USB flash drive sa loob ng kanyang bag. Maya Santos, 25 taong gulang, 3 taong nagtrabaho bilang contractual employee, at 3 araw na ang nakalipas nang matapos ang kontrata, mahinahon ang boses ni G. Ota. Ang dahilan? Paghina ng kita ng kumpanya. Ngunit katatapos lang nilang maitala ang pinakamataas na kita sa kasaysayan. Hindi ba't kahina-hinala? Walang masabi si Maya. Kung mayroon kang alam, maaari mo bang sabihin sa akin? Seryoso ang mga mata ni G. Ota. Pero hindi kita pipilitin. Wala ka ng kaugnayan sa kumpanya. Hindi mo na kailangang makialam. Nag-alinlangan si Maya. Wala na akong pakialam. Magsimula na lang ako ng bagong buhay. Hindi na kailangang balikan ang nakaraan. Ngunit may ibang boses sa loob niya. Kung mananahimik ako, may ibang makakaranas ng parehong sitwasyon. May ibang aalisin ng hindi makatarungan. May ibang iiyak na lang sa isang tabi. Dahan-dahang inilabas ni Maya ang USB flash drive. Maaari po ba ninyong tingnan ito? Gulat na tumingin si G. Ota kay Maya. Ito po ang talaan ko sa loob ng 3 taon. Nang isaksak ito ni G. Ota sa laptop, lumabas sa screen ang napakaraming data. Petsa, oras, kung sino ang nagsabi ng ano, anong utos ang natanggap niya, lahat ay nakasulat ng maayos. Nag-scroll si G. Ota, habang binabasa, unti-unting naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Sa screen, nakahilera ang mga talaan ng power harassment ni Manager Bautista. Ang isang taong mabagal na tulad mo ay hindi kailangan ng kumpanya, Petsa. Enero 11, 2024, 3 p.m. sa conference room. Contractual ka lang, kaya magtrabaho ka nang walang reklamo, Petsa. Pebrero 3, 2024, 10 a.m. sa Sales Department. Sa wakas, natanggal din ang pabigat, Petsa. Marso 10, 2025, 5 p.m. sa HR Department. Lahat ng sinabi ay nakatala kasama ang petsa at lugar
Pati na rin ang ebidensya ng pagnanakaw ng gawa ni G. Reyes ay detalyadong nakatala. Ang orihinal na data ng proposal na ginawa ni Maya at ang talaan na ipinasa sa ilalim ng pangalan ni G. Reyes. Lahat ay nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang hindi pagbabayad ng overtime ay kitang-kita rin ang pagkakaiba ng tunay na oras ng pagtatrabaho ni Maya at ng itinala ng kumpanya. Mahigit 50 oras nang hindi nabayarang overtime bawat buwan. Nakatitig si G. Ota sa screen at matagal na nanahimik. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Hindi ko akalaing ganito kalala. Nanginginig ang boses ni G. Ota, bakit mo ito itinala ng ganito kadedetalye? Sa totoo lang po, naranasan ko na ito dati. Unang beses na ikinuwento ni Maya ang kanyang nakaraan. 8 taon na po ang nakalipas. Sa unang kumpanyang pinasukan ko, nakaranas ako ng power harassment mula sa aking boss. Pero sinabi nilang walang ebidensya, kaya wala akong nagawa kundi umiyak. Nakatitig si G. Ota kay Maya. Kaya sa pagkakataong ito, nagpa siya akong itala ang lahat. Para kung mangyari ulit. Sa loob ng 3 taon? Opo, araw-araw. Pag-uwi ko, isinusulat ko sa notebook kung sino ang nagsabi ng ano, kung paano ako tinrato. Lahat may luhang namuo sa mga mata ni Maya. Pero inisip ko na wala rin namang maniniwala sa akin. Isa lang po akong contractual employee. Hindi, matigas na sabi ni G. Ota, hindi ka lang isang contractual employee. Bihira ang taong kayang magtala ng ganito. At ito, may kapangyarihan itong baguhin ang kumpanya. Tumayo si G. Ota, Miss Santos, may hihilingin ako sa'yo. Ano po yon? Maaari mo bang opisyal na isumite ang ebidensyang ito at makipagtulungan sa investigasyon? Nagulat si Maya. Pero wala na po akong kaugnayan sa kanila. Sa tulong ng iyong testimonya at talaan, maitatama natin ang mali sa kumpanya. Siyempre, bilang parent company, bibigyan ka namin ng buong suporta para hindi ka mapahamak. Nag-alinlangan si Maya. Ngunit buo na ang kanyang desisyon. Pumapayag po ako. Yumuko ng malalim si Maya. Gusto ko pong baguhin ang mundo kung saan may mga taong napipilitang umiyak na lang. Ngumiti si G. Ota. Maraming salamat. Aayusin ko na agad. Tumawag si G. Ota sa intercom at ilang minuto lang pumasok ang kanyang sekretarya. Ipatawag mo sina Manager Bautista, Supervisor Reyes, at HR Manager Cruz bukas 1:00 ng hapon. Dito, masusunod po. Nang lumabas ang sekretarya, muling tumingin si G. Ota kay Maya. Bukas. Malalaman ang lahat. Handa ka na ba? Opo. Matatag. Natumango si Maya. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakatulog ng mahimbing si Maya. May kaba, ngunit mas nangingibabaw ang pakiramdam ng misyon. Kinabukasan, 1:00 ng hapon, sa conference room ng parent company, ipinatawag sina Manager Bautista, Supervisor Reyes, at HR Manager Cruz. Lahat sila ay may nagtatakang ekspresyon. Ano bang kailangan nila sa atin? Inis na sabi ni Bautista. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Chairman Ota at sa likod niya, si Maya. Miss Santos? Gulat na sigaw ni Bautista. Nanlaki rin ang mga mata ni na Reyes at Cruz. Salamat sa pagdating ninyo, mahinahong sabi ni Chairman Ota. Ngayon, may pag-uusapan tayong isang malubhang paglabag sa patakaran. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ng tatlo. Anong paglabag po? Nanginginig na tanong ni Geneng. Cruz, hindi makatarungang pagtrato sa mga contractual employee. Pagnanakaw ng gawa, power harassment, hindi pagbabayad ng overtime. Isa-isang binanggit ni Chairman Ota. Lahat ng ebidensya ay narito. Sa isang malaking screen, ipinakita ang talaan ni Maya
Ang mga masasakit na salita ni Bautista kasama ang petsa at oras. Ang pagnanakaw ng gawa ni Reyes kasama ang mga email bilang patunay. Ang hindi pagbabayad ng overtime kasama ang datos mula sa time cards. Lahat ay naroon. Gawa-gawa lang yan, sigaw ni Bautista. Siya lang ang gumawa niyan. Walang bisa yan bilang ebidensya. Sa kasamaang palad, lahat ay totoo. Tumayo ang isang lalaking nakasuit mula sa isang sulok. Isa siyang abogado. Mayroon din kaming testimonya mula sa ibang empleyado. Binuksan ng abogado ang isa pang file. Si Marco, si G, Tanaka, si G Eng, Suzuki Pito lahat ang nagbigay ng parehong testimonya. Namutla ang mukha ni Bautista. Si Reyes ay nakayuko at tahimik. Si Geng, Cruz naman, ay pinagpapawisan sa noo. Bukod pa riyan, may nakita ring irregularidad sa financial audit, sabi ng chairman habang ipinapakita ang isa pang dokumento. Ang kabuuang halaga ng hindi nabayarang overtime sa nakalipas na 3 taon ay 1.2 milyon piso. Ito ay paglabag sa labor code. Imposible! Mahinang bulong ni Geeng. Cruz, tungkol naman sa pagnanakaw ng gawa, may malinaw din tayong ebidensya. Ipinakita sa screen ang orihinal na data ng proposal na ginawa ni Maya at ang proposal na ipinasa sa ilalim ng pangalan ni Reyes. Pareho ang nilalaman, tanging ang gumawa ang iba. G. Reyes, may maipapaliwanag ka ba rito? Mahinahong tanong ni Chairman Ota. Walang masabi si Reyes. Nakayuko lamang siya habang kinukuyom ang kanyang kamao at ang pinakamasama sa lahat. Lalong naging strikto ang boses ni Chairman Ota ay ang pagyurak ninyo sa dignidad ng isang tao. Ipinakita sa screen ang mga sinabi ni Bautista. Ang isang taong mabagal na tulad mo ay hindi kailangan ng kumpanya. Sa wakas, natanggal din ang pabigat. Kontraktual ka lang, kaya magtrabaho ka ng walang reklamo. Bawat salita ay umalingaw-ngaw sa conference room. Namula ang mukha ni Bautista at sumigaw. Para sa kumpanya ang mga sinabi kong, yan! Mahigpit na pagdidisiplina para tumaas ang kita. Mahigpit na pagdidisiplina? Tumiim ang tingin ni Chairman Ota. Ang pag-insulto at pagyurak sa dignidad ng isang tao. Pagdidisiplina ba yon? Akala nyo ba, kapag sinabi ninyong para sa kumpanya, para sa kita, ay pwede nyo nang gawin ang lahat? Ang tunay na halaga ng isang kumpanya ay hindi nasa numero, nasa katapatan at paggalang ng mga taong nagtatrabaho dito. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ito ang parusa para sa inyong tatlo. Binasa ni Chairman Ota ang isang dokumento, Manager Bautista, demotion at mandatory attendance sa isang 6-month anti-power harassment seminar. Napaupo si Bautista sa kanyang silya. Supervisor Reyes. Demotion at mandatory attendance sa isang 3-month business ethics seminar. Tinakpan ni Reyes ang kanyang mukha. HR Manager Cruz, isang matinding babala, pagrebisa sa mga proseso ng HR at pagsali sa isang re-education program. Yumuko ng malalim si Geneng. Cruz, at ang hindi nabayarang overtime, babayaran ng buo para sa lahat ng apektadong contractual employee. Tumingin si Chairman Ota sa tatlo. Hindi ito parusa. Ito ay re-education para itama ang kumpanya. Walang kinabukasan ng isang organisasyong hindi nagpapahalaga sa tao. Walang masabi ang tatlo. Miss Santos. Tumingin si Chairman Ota kay Maya. Opo, kung hindi dahil sa'yo, mananatiling lihim ang mga irregularidad na ito. Ang iyong tapang at katapatan ang nagpabago sa kumpanya. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Maya. Ako po ba talaga? Mas tapat at matapang ka kaysa kanino man. Ang mga taong tulad mo, ang kailangan ng kumpanya. Tumayo ang chairman. Miss Santos, may opisyal akong hihilingin sa'yo. Opo, gusto kong maging regular na empleyado ka at pamunuan mo ang compliance department.
Nagkaroon ng bulungan sa silid. Gulat na tumingin sina Bautista kay Maya. Kaya ko po ba ang ganoong kalaking responsibilidad? Hindi! Ikaw lang ang makakagawa niyan. Ngumiti si Chairman Ota. Hindi posisyon o pinag-aralan ang basehan. Ang pagmamalasakit sa kapwa at ang tapang na manindigan para sa tama iyan ang pinakamahalagang katangian. Pinunasan ni Maya ang kanyang luha gamit ang nanginginig na kamay. Maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Nang yumuko siya, ng malalim, yumuko rin si Chairman Ota. Kami ang dapat magpasalamat. Welcome to the team. Nang matapos ang meeting at paalis na sina Bautista, tumingin si Maya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Makati ay nagniningning. Ang kinabukasan na hanggang kahapon ay madilim, ngayon ay puno na ng liwanag.